Hello, hello. Isang magandang gabi at pinagpalang gabi po sa lahat ng ating mga viewers. Ilan na po ang ating mga viewers? Hindi ko pa makita. Magandang gabi po sa lahat. Salamat po sa patuloy na pag-antabay ng Women's Cafe Forum. Salamat po sa aming mga guests ngayong gabi, Ms. Jane, Ms. Patsy, at salamat din po sa aming behind the scene, Ms. Diana Matuto at kay Sis Ate LJ. Salamat po Ate LJ, kahit wala po ang kanyang papa, si Brother Roldan, ay ang pumalit, hindi po hadlang na nahadlangan ng ating gawain ngayong gabi. Salamat po sa Matuto family sa paggamit po ng Lord sa buhay nyo. Salamat po mga kapatid, ipapakilala ko na po ang aking co-host, Sis Naina. Bati po muna, Sis Naina. Good evening po mga kapatid. Nandito na naman po kami muli, WCF Girls, together sa ating dalawang magaganda at pinagpalang mga bisita. Good evening po sa inyo. Maraming salamat sa pagkakataong muli na pinagbigyan niyo kami para makasama kayo. At ganun din po sa mga online na nakapanood ngayon. Share po natin ang ating gawain. At sigurado ko pong mapapagpala hindi lamang kayo kung hindi yung mga taong makakapakinig pa po na pinag-sharean po natin. Tuloy-tuloy lang po. Thank you, Sis Naina. Sis Patsy. Hello po, magandang gabi po sa lahat. Maraming salamat po sa pag-invite po ulit sa akin. Sa lahat po ng mga viewers namin tonight, I hope po and I pray na lahat po tayo ay mag-stick hanggang matapos po ang ating gawain. And I am praying na kung ano man po yung maibahagi namin tonight ay maging lesson po or meron po tayong mapulot na aral out of it for God's glory. Salamat po and God bless all. God bless us all. Salamat po. Sis Jane, bati po din. Tuloy na po tayo sa opening prayer. Magandang gabi po sa ating lahat. Sa mga sumusubaybay at nanonood ng Women's Cafe, ay isang mapagpalang gabi po. Nawa po ay mapagpala kayo sa aming mga share ngayong gabi at maging kapulutan po ng aral o magiging inspirasyon ninyo po ang aming mga isi-share sa gabing ito sa patnubay at gabay na ating Panginoon. Sa Diyos ang papuri po. Tuloy na po tayo sa panalangin. Tayo po ay let's pray po. Diyos amang mapagparang sa lahat. Panginoon, sa gabing ito ay nagpupuri. Nagpapasalamat Panginoon dahil sa privilege yung pinigay mo sa amin para ipahayag at i-share ang iyong kabutihan sa aming kabuhay, Panginoon. Kami po, Panginoon, ay humihingi po, Panginoon, ng wisdom na nagmumulat sa iyo. Kami po, igabayan mo, Panginoon, at ibigay mo po sa amin ang wisdom na wala sa amin, Panginoon. At kayo po makita sa aming mga buhay, Panginoon. Hindi po aming sarili. Bagkos, Panginoon, ay maging gabay po namin kayo sa aming mga sabihin, sa aming mga iisipin, Panginoon, at sa aming topic, Panginoon, kayo po ang manguna. At ang mga nagsusubaybay, Panginoon, ay gabayan mo at lagi mo silang tune in, Panginoon. Huwag mong bigyan, Panginoon, ng problema ang aming internet, ang aming mga gadgets, Panginoon, upang maabot, Panginoon, ng magandang balita na ihahatid ngayon ng aming Women's Cafe, Panginoon. Sa iyong papuri at kasasalamat, Panginoon, aming ibinabalik sa matamis na pangalan ng bukong na anak na si Jesus. Amen. Amen. Thank you po, Sister Jane. Hello po ulit sa aming 10 live viewers. Batiin ko muna po, nangunguna po si Brother Jayus. At kay Ma'am si Rachel Andal, salamat po Ma'am si Brother Angelo Glory, Sis Diana Matuto, Sister Vilma, magandang gabi po. Salamat po sa lahat na naka-tune in. Naway mapagpala po ang lahat. Ang ating pong topic ngayong gabi ay forgiveness, a form of love. Yan po ay i-discuss po muna ng aking co-host, Sis Naina, sa intro topic po. Sis Naina. Yes, hallelujah. Ang pagpapatawad ay isa sa forma ng pagpapakita ng pagmamahal. At ito po ay susundan natin sa Ephesians chapter 4, verse 31 to 32. You must put away every kind of bitterness,
anger, wrath, quarrel, and evil, slanderous talk. Instead, kind to one another, gave you. Sabi ng aso sa kapitbahay ko, amen. Kasi maingay po yung aso sa kapitbahay ko. Hallelujah. Amen. Pag-ibig, mga kapatid. Meron tayong iba't ibang language ng pagpapakita ng pag-ibig sa ating kapwa. We don't just say, I love you. Kung hindi, pinapakita natin ito by words and by actions, mga kapatid. Madaling mahalin ng mga taong kamahal-mahal. Lalong-lalo na kapag sila ay mabait, mapagbigay, malambing, masipag. Lahat ng mga may magagandang qualities, di ba? Ang dali nilang mahalin. Pati na rin yung madaming pera. Pag madami kang pera, maraming nagmamahal sa'yo. Hallelujah. Pero, paano naman po mga kapatid, yung mga hindi ka mahal-mahal? Paano naman po yung nanloko sa'yo? Yung nagsalita ng masakit sa'yo? Yung sinabihan ka ng hindi maganda at tumarak sa puso mo? Yung ikaw ay mabilis kang tumulong pero nung ikaw na ang tumulong, ang hirap na. Yung mga ganun po na tao. Kaya sabi ko nga, di madaling gawin ang pagpapatawad. Pero sabi ng Panginoon, love your enemy, do not hate those who causes pain sa buhay mo, patawarin mo kung sino man ang nagkasala sa'yo. So paano natin gagawin yan? Yan po ang ating pag-uusapan mga kapatid ngayong gabi. Kaya tune in lang kayo. Stay put lang kayo dahil excited sa inyo ngayong gabi. Sister Tess. Nakamute ka. Sorry, nakamute po pala ako. Kasi kala ko po sa akin yung maingay. Ayun. Ayun po ang ating topic ngayong gabi. Parang, ito po yung sinasabi ng karamihan na madaling sabihin pero mahirap gawin. Tama po, di ba? Sabihin mo yan chinismis ako niyan chinismis ako niyan, tapos ginawa sa akin yung grabe, tapos sabihin mo, patawarin ko, di ba? May mga ganun tayong mga sinasabi minsan. Kadalasan, pinaiiral natin ang galit, sama ng loob. Kaya, ayun, saan tayo nahuhulog sa kasalanan. So, ngayon po, hayaan po muna natin mag-share ang ating mga guests. Unahin ko na po si Patsy. Patsy, meron na po ba kayong experience na ganito na yung ginawan sa'yo ng pinakamabigat, yung naranasan nyo po na ginawa sa'yo pero nagawa nyo pa rin pong magpatawad? Patsy. Actually po, nag-iisip ako kung ano yung pwede kong ma-share based on experience ko na ginawa na ko ng mabigat. Wala akong ma-remember, pero I think siguro po yung highlight ko na lang is growing up. Since kami sa aming magkakapatid po, ako lang po ang hindi nakatapos ng pag-aaral. Aside from that, ako yung hindi nakatapos, pero ako yung breadwinner ng family. Parang kung iisipin ko siya, kung sa normal na pag-iisip, sorry po, andyan yung mga aso. Sa normal na pag-iisip ko, tawag dito, sa normal na kabataan pala, masakit siya kasi syempre, pangarap mo yung nakataya, hindi mo siya natuloy. Tapos bukod doon, kailangan mong saluhin yung responsibilidad ng mga taong nasa paligid mo. Pagka iniisip ko siya, kung doon po ako siguro nag-focus growing up or hanggang sa edad ko, kung doon ako nag-focus na hindi ako nakatapos ng pag-aaral, doktor sana ako ngayon, kung ganun siguro yung mindset ko, baka hindi ako naging successful sa field na meron ako ngayon. Though, hindi naman po ganun, ibig ko sabihin, mas maraming binuksan na opportunities si Lord sa akin. Ngayon po, kung makikita, kasi I was able to, parang experience, or mas lalo ko pong nakilala yung gusto ko. Mas lalo ko nakilala yung sarili ko na gusto ko palang, mas gusto ko magluto, mag-experiment sa pag-bake, ganun. So, dun ko po na-realize na kung nag-stick pala ako sa
sa mga masasakit na nangyari sa akin during college days or growing up, high school, wala akong mararating sa buhay ko. Pero hindi ko rin makikita na ang laki pala ng grace ng Lord sa buhay ko. Ayun po. Thank you po, Sis Patsy. Sis Jane, commercial lang po muna. Sis Jane, may naka-open ka pong device. Medyo may feedback po eh. May isa ka pong device na naka-open. Wala po. Wala po. Kanino kaya po yun? May feedback. Ayun, live na live. Ang ating... Ayan, Sis Jane. Kayo naman po, Sis Jane. Nagpi-feedback pa rin po ba? Tabak na yung electric fan. Ayun, wala na po. Thank you. Electric fan niya. Meron pa rin po yun. Wala pa rin. Meron pa rin po ba? Meron pa rin po. Ako po ay siguro kung sa sama ng loob o kaya sa forgiveness, mahirap po. Kasi po, di ba po ako ay walang nanay at walang tatay. Maliit pa po akong bata, mga 1 year and a half ako namatay na po yung nanay ko. Tapos hindi ko alam po, nang nag-graduate na po ako ng elementary na apo lang pala ako. Tapos, parang ayoko umiyak. Parang iba po kasi talaga kapag nanay mo. Yun yung points na, iba kasi po talaga yung love ng nanay na nag-aaruga sa isang anak. Kasi i-compare doon sa lola na siyempre ang lola, may mga anak pa rin po yun na iniintindi. Lalo na higit sa amin sa probinsya. Ang mga magulang, ang mga matatanda po doon ay nasa may bukid pag umaga. Yung gusto kong mag-aral, yung sinasabi ni Sister Patsy, gusto ko pong mag-aral talaga kasi nakikita ko yung hirap ng buhay sa probinsya. Ayokong mag-ani, ayokong mainitan kasi parang hindi ako magtatagal sa mundo kasi sobrang init. Hanggang sa kita ko yung mga tiyahin ko nag-aasawa ng mas maaga. Ako, ayoko talagang malagay sa maaga pang mag-asawa hanggang sa talaga ako nag-aral. Kahit na wala po talaga akong baon, nag-aaral po talaga ako. Punta ako sa ang layo po ng eskwelahan namin, naglalakad lang po. Minsan, pag December, wala akong, yun yung araw na together ng nanay, tatay, hawak kamay yung isang anak na naglalakad. Tapos parang ramdam mo na masaya kayong pamilya. Wala pero natuklasan ko na nung panahon pa lang yun, medyo pasaway ang tatay ko. Hanggang sa buntis ang nanay ko sa isang kapatid ko na yan pala pagbuntis, masama palang sumama loob. Doon yung naging cause na naging para siyang namatay yata siya. Parang may nagkwento lang sa akin pero nagkaroon ako ng galit. Nagkaroon ako ng galit sa puso na pag nakita ko yung tatay ko, talagang makakatikim sa akin. Pero hanggang sa nakita ko siya, siguro high school na ako. Kapag nakita ko siya, nasusuka talaga ako. Sobrang galit ko talaga sa kanya. Hanggang kahit umiyak po talaga yung tatay ko, talagang hindi ko siya kayang tawagin na tatay. Tinatawag ko lang sa kanya, hoy, kain na po. Tapos hanggang sa lahat na po niya mga tiyahin ko, nakipag-usap sa akin, napatawarin ko na po yung tatay ko. Iba yung sakit Iba yung sakit na natuklasan ko na nung panahon ng nanay ko, parang pinahirapan niya. Kumbaga pasaway yung tatay ko Hindi siya sa bahay, wala siya sa bahay. Nanay ko lang lagi nagaganon talaga. Parang sabi ko, kung buhay lang siguro ako na siguro ang aako ng lahat ng gawain para hindi lang mahirap na nanay ko. Pero hindi wala pa po ako ng panahon na yun. Hanggang sa ang tatay ko ay nagmamakawa sa akin na kung pwede ay patawarin ko siya. Siguro napakahirap. Yun nga po sabi nga na forgiveness. Pero hanggang sa na-accept ko yung katotohanan. Natatay ko siya Wala naman akong magawa. Wala akong choice kasi hindi naman pwede mamili ng magulang. Ito yung binigay sa akin ni Lord na tatay. Pwedeng mamili ng kaibigan, pwedeng mamili ng kasama, pero magulang hindi po pwedeng piliin. Yun yung bigay ni Lord. Kaya naggawa ako ng paraan para mabuhay. Nag-aral ako,
Nandun ako sa kanila, umuwi ako sa kanila kasi may asawa na siyang bago para makilala ko siya. Pero hindi kami bate. Nag-aral ako hanggang sa naging presidente ako ng school namin. Pag nag-PTA, hindi ko siya pinapakilala. Hindi ko siya pinapakilala sa mga teacher ko hanggang sa siya mismo nagpapakilala. Hanggang sa siguro yung process na para ko siya mapatawad dahil hanggang nag-college ako, parang hindi ko siya kayang tawagin na tatay. Hanggang sa nawala na siya. Nawala siya ng isang na hindi ko siya nakausap. Doon ako doon ko naramdaman na importante pala ang isang magulang. Sana nung buhay pa siya ay pinaramdam ko sa kanya at pinatawad ko na siya. Dapat niyakap ko siya kasi naintindihan ko na gustuhin man niya, hindi niya naman gusto na mamamatay ang nanay ko. Hindi niya naman gusto na mangyari sa kanya yon kasi hindi naman sa kamay niya nakasalalay ang buhay ng nanay ko Kaso hindi ko yung maintindihan yung galit dito sa akin hanggang sa kailangan kong mag-move on. Kailangan kong para sa sarili ko kasi kung hindi ko talaga ang pagpapatawad kasi hindi yung tao Doon ikaw mismo sa sarili mo, ginawa mo yon dahil para sa sarili mo kasi parang hindi ka talaga makapunta sa kung saan ka pupunta, kung anong gusto mong gawin kasi may bigat kang dala-dala lalo na higit na yung pinaka-importanting tao sa buhay mo. Sa nakatapos ako ng pag-aaral dahil sa kagustuhan ko na pero dala-dala ko pa rin yung pagsisisi na sana po kung maaga ko pa naintindihan, aga ko pang napatawad ng tatay ko. Siguro kahit nagkamali siya, kahit na pinabayaan niya ako, iniwan niya ako sa lula ko, dapat hindi ko pinakita sa kanya na hindi ko siya pinatawad. Dahil siguro, kung pinatawad ko siya, nawala siya sa mundo na masaya. Kasi yun lang po yung yan lang yung part ko na dapat napasa ako man lang sa tatay ko. Huli na po hindi na niya ako maririnig, hindi ko na rin siya. Kahit anong iyak ko noon, ginawa ko lahat para ipalibing siya. Kasi ako lang naman po isa ang anak niya sa original, yung anak niya sa pangalawa, mga maliliit pa po Kaya ako lang din po nag-asikaso. Sa ngayon, kaya ang pagpapatawad po, napakahirap gawin. Sabi, sobrang hirap gawin, pero kailangan mo talaga para sa sarili mo, hindi para sa taong patatawarin mo, kundi para sa sarili mo. Amen. Thank you, Sis Jane. Mabigat ang... Sis Jane, lang po, pwede pong paki-mute muna po yung habang hindi po kayo nagsasalita. Sa inyo po yung feedback. Thank you po. Thank you, Sis Jane. Sobrang naantig ang puso ko sa kwento mo, Sis Jane. Alam mo ako pagdating sa ama talagang napakalambot ng puso ko. Alala ko ang lahat-lahat. At ayun nga po, mabigat magpatawad, pero wag na po nating antayin na ganyan po, maging huli na po ang lahat para saan pa ang ating pagpapatawad kung wala na po ang taong ating patatawarin. Ano po, medyo nadala ako Sis Jane sa kwento mo po. Sobrang matindi ang pinagdaanan ni Sis Jane. Ayan, babati muna po tayo sa ating 13 live viewers. Salamat po sa mga comment nyo. Pwede rin po kayo put dyan ng inyong mga testimony rin po, mga patotoo nyo. Kung meron din po kayong same na karanasan ng topic po natin ngayon. Hello po kay Sis Jane Balcelombres. Sis Bernadette Ang, salamat sis sa pagtag. Sis Rowena, Sis Weng, thank you po. At ang ating leader, Sis Jen, thank you po sa panunod. Sis Jocelyn, Mami Ellen, salamat po sa inyong lahat. Salamat po sa pag-antabay. Sis Violeta at si Tita Early, maraming salamat po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Sabi nga po, patawarin mo na kahit yung papatawarin mo, hindi karapat-dapat sa kapatawaran mo. Alam mo kung bakit? Kasi ganun ka rin sa harapan ng Panginoon. Sino may alam, next week magkakasala siya, tapos magsusorry ka kay Lord. Tapos kinabukasan meron ulit.
ganun rin tayo. Take away bitter. Alam niyo po kung ano ang real strength if you know that you can inflict pain to others but you choose not to. Kapag alam mo na minsan kaya mong saktan, gantihan, pasakitan yung mga taong nakasakit sa iyo pero pinili mong wag gawin. Kaya ako mga kapatid, choose to be kind all the time. Hindi mo alam kung kailan babaliktad ang Panginoon. Ang panahon, sorry po. Sabi nga po sa Matthew 6:14-15, for if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men in their sins, your Father will not forgive your sins. So, ayun, sis Nine na, ano pong mai-share natin? Sis Nine na, nakamute po kayo. Nakamute po kayo, sis. I'm sorry. Forgiveness as the best form of love. Naniniwala po ba tayo, Sis Jane sa sharing niya, lalo't tatay niya, napakahirap pong magpatawad, lalo na kung nakikita mo na yung mahal mo ay nasasaktan. Nakita po ni Sis Jane yung nagawa ng kanyang tatay. At siya po ay bilang nagmamahal na anak ay nasasaktan siya sa nagawa ng kanyang tatay. Pero para sa mga nakikinig sa atin, kasi yung huling sinabi ni Sis Jane, kahit gaano man niya sabihin at humingi siya ng tawad o ayusin, ay hindi na siya nabigyan ng pagkakataon dahil nasa kabila na ang kanyang tatay. So, isa lamang po ang ibig sabihin noon. Habang tayo ng mga nanonood, ang learnings po doon, tayo ng mga nanonood ngayon, nakita po natin yung mga taong nagawa natin ng hindi maganda, kung sino man po sila, ang hirap pong, it takes yung i-humble mo yung sarili mo, regardless kung ano yung kapasidad mo, regardless kung anong posisyon mo, kung anong power na meron ka, pastor ka, mataas ang posisyon mo sa simbahan, mayaman ka, regardless kung sino ka, politiko ka, kapag ikaw ay nagkamali, yun lang naman ng rule ng mundo, di ba? Pag nagkamali ka, mag-sorry ka. Pero minsan hindi nagagawa ng tao yon. Kasi nga po, meron tayong tinatawag na fried chicken. Alam mo yun? Na napakahirap pong lunukin at napakahirap pong ibaba ang sarili natin. Kasi isipin natin, alam mo ng kasalanan eh. Siya naman may ginawang mali. Pero ang tanong doon, komportable ka ba? Masaya ka ba na hindi ka nagpapatawad? 'Di ba? Baka pagka dating ng panahon yung taong alam mo nagawa mo ng pagkakamali ay sana ang nagpatawad na sana noon mas nakilala niya kaagad ang Panginoon, 'di ba, Sister Jane? Sa ngayon sa ating mga nakikinig, habang may pagkakataon pa tayo, isa po sa pathway, alam mo yung parang ticket po natin sa pag-akyat sa taas, ay marunong tayong magpakumbaba. Kasi, di ba, mayroong passage sa Bible na ang nagsasabi ng mahal mo ko, pero ini-hate mo naman ang kapwa mo, isa kang sinungaling. Di ba? Sasabihin mo sa akin, mahal mo ko. Lord, I love you. Pero galit ka naman sa asawa mo, galit ka naman sa kapwa mo. Sabi ng Lord, sinungaling ka. So, tayo, lalo na po sa akin, kami na humaharap po sa inyo, mahirap din pong magsalita. Mahirap kapag may mga topic kami, tapos meron kaming pinagdadaanan. Lagi ko pong sinasabi to. Parang gusto namin mag-back out. Kasi parang feeling ko hindi ako dapat. Kasi meron akong sitwasyon. Kasi hindi ako, parang gano'n ang ginagawa ng kaaway.
Pero yun nga, ang susi sa pagpapatawad ay pagpapakumbaba. Kung tunay na mahal mo ang Panginoon, kung tunay na nakakakilala ka na sa Panginoon, ay ibaba mo yung sarili mo. Madali lang naman magsabi ng sorry. Pero hindi mo po magagawa yun. Dahil pagpatay nga po yun ng laman. At yun po yung mamaya na isa pa sa mga tanong natin, Sister Tess. Ayun. Forgiveness is the best form of love. It takes a strong person to say sorry. And even a strong person to forgive. Mas malakas ka, mas ano ka, kung marunong ka magsabi ng sorry, at mas malakas ka kung marunong kang magsabi ng kapatid, patawarin mo ko. Mama, papa, patawarin mo ko. Para sa mga anak na manonood o kung sino man na makakapanood nito, 'di ba? Patawarin mo ko, 'di ba? Tandaan po natin, ang Panginoon, wala po tayong maililihim sa Kanya. So, kung hindi pa natin nauunawaan yung sitwasyon natin, kung meron sa mga nanonood sa atin, may mga sitwasyon kayo, tapos magulo ang utak nyo. Minsan kasi akala natin tayo lang ang tama nakafocus lang tayo sa sarili nating damdamin. Self-centered tayo minsan Pero yung pag kinonsider natin, alam mo yung empathy, alam mo yung word na empathy, yung parang pag nilagay mo yung shoes mo sa kanya, what will you feel? Parang ganon. Kung ikaw kaya ang nasa shoes niya, how will you react? How will you feel? Parang ganon. Para mas naintindihan din natin yung kapwa natin. Diba? Hindi lang yung nakafocus lang tayo sa sarili nating hurt, sa sarili nating pain, pero what yung actions mo kaya? Kamusta sa kapwa mo? Diba? Hindi ka rin kaya nakakasakit din. Parang ganon. So, patuloy tayo, Sister Tess. Meron tayong mga next questions sa ating mga guests. Sige po. Kayo na po magtanong, si Saina. Ay, ano nga ba yung tanong? Charot. Bakit nga ba kailangan nating magpatawad? Sige, elaborate na lang natin si Patsy. Kasi parang may mga nasabi na rin naman tayo. Ako po personally, makakapagbigay sa'yo ng peace of mind. Parang kung ikaw ay marunong magpakumbaba at marunong ka magpatawad, ikaw yung magre-reap nun. Parang isipin niyo po, alam mo, meron kang nakasamaan ng loob. Iniisip mo siya ng iniisip, magdamag, hindi ka makatulog. Tapos pag naisip mo siya kaya iniisip niya ako. So ending, lugi ka. Parang ikaw yung talo kung ikaw yung hindi marunong magpatawad. Though sometimes, or most of the time, hindi siya madaling gawin. Pero kung gusto mo kasi talaga ng kapayapaan at ng matahimik na pag-iisip or matahimik na buhay, mas magandang piliin na magpatawad lagi. Tsaka yung sinabi niyo po kanina, yung empathy, lahat ng tao merong pinagdadaanan. Hindi mo alam kung ano, parang yung nakikita mo is as in tip of the iceberg lang nung pinagdadaanan niya. So merong reason bakit siya ganyan, bakit ganito yung nagiging response niya towards you. So, kung mas pipiliin mo na maging maunawain, mas pipiliin mo maging mapagpatawad, ikaw yung magre-reap nun. Hindi lang peace of mind, and aside from that, one way of representing Christ Kasi, though mahirap siya, kasi tao lang naman talaga tayo, hindi naman tayo superhuman, we still have our emotions. Pero kung mas mananaig yung marunong ka magpatawad at marunong ka mag-unawa, the Lord will reward you from parang dun sa ginawa mong bagay na yon. Hindi man ngayon or hindi mo man makita ngayon yung reward na ibibigay niya sa'yo, pero i-reap mo at i-reap yun pagdating ng tamang panahon. Ayan po for me. Ayun po. Sister Jane, share po tayo. Salamat, Sister Patsy. Ano po yung maibabahagi niyo po dun sa ating second question na bakit kailangan nating magpatawad? Ano nga po ba ang magigain natin sa pagpapatawad? Nakamute po, Sis Jane. Yan. Sa ngayon po, talagang naging Christian na ako. Kailangan po talaga natin magpatawad. Kasi yung mga bagay na nakakasakit sa atin ay ilagay na lang natin po yun. Isulat na lang natin sa buhangin. Para kapag humangin ay madadala siya mawawala.
para hindi na tatanim sa puso natin. Pero yung mga magagandang bagay na nangyari sa atin, ilagay natin, sulat natin yun sa bato. Engrave natin, kumbaga sa puso natin yung mga bagay na magaganda. Huwag na lang natin tingnan yung mga hindi magandang bagay. Kung nagawa man sa atin, kunyari, nagagawa sa atin ng best friend natin, ng asawa natin, kamag-anak natin, o mga mahal sa buhay natin. Kasi kung sino pa yung mga mahal natin sa buhay, yun minsan na nakakasakit sa atin. Huwag na po natin tingnan yun. Ang titingnan na lang po natin ay yung mga magagandang bagay na ginawa nila sa atin para tayo ay mawala na yung mga sakit sa ating puso. Dahil kung pag tayo ay hindi mapagpatawad, ay paano pa tayo patatawarin ng ating Ama sa Langit? Kaya dapat tayo matakot. Sa ngayon na maging Christian na ako, gaano man ang tindi na ginawa sa akin, lagi ko na lang sinasabi, nasa Diyos na lang, pasa Diyos ko na lang sa. Kasi nung panahon na ako hindi pa Christian, ang lagi kong sinasabi, may araw ka din sa akin. Pero nung nakilala ko si Lord, nakakatakot. Dapat matakot ka kay Lord kapag hindi ka marunong magpatawad. Kasi paano kung hindi ka niya patatawarin? Paano ka? Ayan po. And Sister Jane, tama po. At kung ang pinaka maganda din sa sinabi mo, Sister Jane, si Jesus kasi, ang Lord kasi, siya yung siya yung pinakamagandang example ng mercy and forgiveness and grace, 'di ba, ang ating Panginoon. Ang pagbibigay lamang niya ng kanyang anak na si Jesucristo ay napakagandang example na ng kung paano siya nagpatawad sa sangkatauhan at kung paano niya ibinigay ang kanyang bugtong na anak na si Jesus para tayo ay maligtas. Ayun po. I-share ko lang din, sis, meron lang ako nabasa na idadagdag ko lang. Yung pagpapatawad, sabi dito, it doesn't mean the pain evaporates instantly kapag nagpatawad ka. Kapag ka kasi malalim yung sugat, yung forgiveness, hindi naman agad-agad mawawala. Kung hindi, siya yung simula ng healing process. So, yung injury, it takes time to heal. Yung emotional injury, kailangan ng panahon. Pero, ang pinakamaganda doon, nakuha mo na yung one small step, nagawa mo na. 'Di ba? It takes months or years ang pagpapatawad. Pero ang maganda doon, nagdesisyon ka na patawarin yung tao. 'Di ba? Proceed na po tayo, sister, sa pangatlong tanong mo po. Amen. Thank you, Lord. Thank you, Sis Naina. Ayun, ang pagpapatawad po talaga ay masarap yan sa puso eh. Biruin nyo ako siguro dahil kaya ako meron ng maintenance 30 years old pa lang dahil mahilig ako magtanim ng galit, magtanim ng samaan ng loob. Ayun. Kaya ang aking natamo ay ayun, HB, hypertension. Ayun. Ano, ang sakit, di po ba? Kaya tayo wag na natin ugalin magtanim ng galit, magtanim ng sama ng loob. Matuto po tayong magpatawad. Masarap po masarap magpatawad. Tulad nga ni Sis Jane, dito ko lang na-realize din itong Christian na ako Saka ko lang na, masarap na magpatawad. Dahil pag may pag-ibig ka sa puso mo, talagang andun, mabilis ka magpatawad Kahit pag-aano pa kabigat yung nagawa sa yung kasalanan. Ako rin po marami akong pinagdaanan na mamibigat na nangyari sa buhay ko na nakasakit sa akin. Merong mga hindi nagbayad sa akin na ako rin kailangan ko yung mga ganun. Di po ba kung iba-iba yun, syempre talagang magagalit ka o isusumpa mo na o pagsasabihin mo na ng di maganda. Pero dahil nga po tayo ay nakakakilala sa Panginoon, ang pag-ibig ng Diyos, ang nananahan sa ating puso, kaya po tayo natututong magpatawad gaano man po kasakit at kabigat ang ginawa sa atin ng ating kapwa. Ayun. Ang sunod po nating questions. Question number 3. Ano ang pinakamagandang regalong natanggap mo sa Panginoon na masasabi mong naging reward mo dahil nagpatawad ka? Meron po ba, Sis Patsy? Ako po sa tingin ko kung anong meron po ako ngayon. Hindi naman po sobrang ganda. I mean, kontento po ako kung sa anong
merong buhay ako, komportable po ako. Kung siguro nag-focus ako noon sa isip ko na kailangan ko makatapos, ganun-ganun, baka baka iba yung thinking ko before. Kung nag-focus ako na mas gusto kong tapusin yung pag-aaral ko or pinilit ko or sumama yung loob ko talaga ng sobra-sobra na hindi ako nakapagtapos. Kung parang yun po, siguro yung experiences ko, yun yung nagdala sa akin upang magsumikap ako na magkaroon ng maayos na buhay, komportableng buhay. At syempre, hindi naman po yun overnight na na process. Tama po yung sinabi ni Sister Nai na hindi overnight na matatanggap mo yung isang masakit na bagay eh. It takes time. And dun sa time, sa process na yun, dun mo makikita yung grace ni Lord and dun mo makikita yung guidance niya na kaya niya pala inalaw na mangyari yung mga masasakit na bagay. Meron siyang mas magandang nakalaan para sa'yo. Parang, basta, siya eh, ang Lord kasi hindi naman siya instant kung kumilos eh. Laging, lalagay ka muna niya sa sitwasyon na hindi ka komportable. Pagka na-realize mo na wala ka ng choice but to humble yourself and to acknowledge na kailangan mo magpatawad at kailangan mo na tumawag sa Panginoon, doon mo makikita unti-unti na bubuksan ni Lord yung mga opportunity para sa'yo. So, process po. Pero yun, siguro greatest gift ko po na masasabi is kung ano yung mga na-experience ko before, regalo po siya sa akin ng Panginoon ngayon kasi mas naging kontento ako at mas lalo ko pong nakikita na kung wala talaga ang grasya ng Panginoon, wala po talaga mangyayari sa buhay ko. And bukod doon, hindi education yung makakapagbigay sa'yo ng maayos na buhay. Kung hindi, kung marunong ka magpakumbaba at marunong mo at alam mong i-acknowledge na ang lahat ng meron ka ay galing sa Panginoon, yun yung totoong makakapagbigay sa'yo ng maganda at yung matututo ka na maging humble at all times at maging mapagpatawad sa lahat ng mga taong nakasakit sa'yo. And parang lahat naman po kasi tayo may experience na nasaktan eh. So kung yun, kung makikita mo po kung gaano kalaki yung grace ng Panginoon, mas i-extend mo rin yung pagiging mabuti mo sa ibang tao. Ayun po. Amen. Thank you, Sis Patsy. Talagang maganda pa rin yung may kagandahan kang loob, may magandang ugali, pag-uugali ka. Kahit pa sinabing may pinag-aralan ka, kung diba po yun yung lagi sinasabi, may pinag-aralan ka nga, pero yung ugali mo naman, di ba? Thank you, Sis Patsy. Sis Jane, same question po. Nakamute ka po, Sis Jane. Yun. Ano nga yun ulit ang question, Sister Nai? Ano po magandang regalo sa inyo ng Panginoon? Siguro ang magandang regalo talaga na ibinigay sa akin ni Lord, yung bagong buhay. Yung buhay na ngayon na kaya kong magpatawad. At ang buhay ko ngayon na mayroon akong asawang mabait, mga anak na marunong makinig, naglilingkod kay Lord. Bagamat hindi lahat, mga anak ko naglilingkod. Yun yung siguro yung reward niya na ibinigay sa akin na i-share ko na lang po sa inyo. Nung araw na accreditation ko po, sobrang stress na po talaga. Kasi sa financial wala na po talaga. Sobrang naghingi po ako ng tulong kay Kapitan. No, walang response. Parang yung mag-message ka, send lang, walang react, walang sagot. Tapos araw kinabukasan, yung accreditation ko na. Wala pa po yung aking school, hindi pa po ayos. Nung madaling araw, natutulog na yung mga anak ko. Lahat po, manugang ko, anak ko, lahat na sa school na po. Nagtulong na sa akin. Lumuhod po ako, tulog ko sila. Lumuhod ako, Lord, sa'yo ko talaga. Kasi kapag hindi ko naipasa to, siguro hindi lang sa kahihiyan, kundi sa sakit, yung pagod mo, yung hirap mo, tapos hindi mo maipasa. Parang ang sakit naman pa, parang ang sakit. Tapos naramdam ko yung parang hiniglik ka na hindi ka tutulungan. Samantala pwede ka naman tulungan. Pero alam ko ba kung gaano kabuti si Lord? Talagang, mga siguro mga 7, bumukas yung pinto, may nangatok. Lahat tulog yung mga apo ko. Na dumating si Kap, sabi ko, ay Kap,
So, sorry kasi nagkakalat pa po kami. Sabi, ano kailangan? Maya umalis siya, pagbalik, ang daming gamit din nila. Lahat ng kailangan ko, hindi ko na sinabi, nandoon lahat. Tapos lahat ng mga staff ng barangay, tinawag niya, tapos tulong-tulong sila. Siguro mga 30 minutes lang, tapos ang ginawa. Kaya sabi ko, Lord, pinakita mo sa akin na last minute, nandoon ka, ang sinasabi na kapag hirap ka na, tumawag ka. Kasi nandito lang ako. Yun yung reward siguro ng pagpapatawad na dati. Hindi ako marunong magpatawad. Bigat ng buhay. Sobrang bigat. Lagi ang ulo ko. Napapansin niyo siguro dati talagang medyo may katigasan po talaga ulo ko. Medyo kahit sa trabaho po, kapag may mabigat na pong problema, ako po yung talagang pinapaharap niya. Sabi siya, ayan si Ate Jen, buo loob. Hindi naman po talaga buo loob ko. Kaso ngayon, sa panahon ngayon, talagang kay Lord talaga ako maas. Kapag may problema, layo pa talaga yan, nagpipray na ako, Lord, samahan mo po ako kasi sa iyo lang talaga ako maasa. Huwag mo hayaan bumalik sa dati. Kung ba akong Panginoon, na bumalik yung puso ko na mainit na may galit. Ayoko na po bumalik ko. Kasi gusto ko pong sa iyo lang nakatingin. Ayoko na pong bumalik doon. Kasi kapag magkaroon na po ng galit, paano na po ako pagka ako ay kinuha mo. Ang akin ngayon, tinitinan ko na lang kung paano ko iharapin sa iyo pagdating ng araw. Pagdating ng panahon na ako ay tulit niya, ilang handa ako para harapin siya. Hindi ko lahat malinis ang aking mga kasalanan. Kasi araw-araw nagkakamali ako. Sinisikap ko po talaga na iwasan ang mga hindi magandang mga salita, mga gandang isip, hindi magandang sinasabi, mga gawa. Talagang sinisikap ko talaga. Lagi ko hinihiling kay Lord, Lord, hindi ko po kaya pag hindi kita kasama. Kaya sabi nga nila, grabe, lakas mo pala kay Lord. Pero niluhod mo lang sa dumating si kapitan mo, samantala, ilang linggo, dapat ginawa na niya yan. Sabi ko, ganun talaga. Kasi si Lord ay, pinakita niya lang sa akin na sa tao ka kasi lumalapit. Hindi sa akin, dapat matagal ka nang lumuhod. Kaya, yan siguro po yung na kailangan lagi naka-align kay Lord. Lagi pong tatawag kapag hirap na. Saka, ang lahat ng bagay dito sa mundo, masaya, masakit, na kay Lord lang talaga dapat tayo naakas. Kasi ko yung reward dahil nalalaman ko kung ano ang aking gawin kapag nandoon na yung punto na medyo bigat na dati kasi hindi ko alam. Ngayon may alam na ako na kapag may problema ako kay Lord lang ako pupunta. Hindi na po ako napunta sa iba. Kay Lord lang talaga. Dahil kapag kay Lord, hindi ka magdadalawang salita, dalawa, tatlo. Hindi man ngayon, hindi ka agad-agad, pero darating ka na. Amen. Ang sarap pong pakinggan. Amen. Thank you, Sis Jane. Merong technical problem lang. Ayun, salamat sa kabutihan ng Lord sa buhay ni Sis Jane. Congrats po, Sis Jane. At pakimute po ulit. Sorry po, Sis Jane. Congratulations! Congrats po, Sis Jane. Sobrang ganda ng gift sa'yo ni God. Ako rin natutuwa dahil talagang ang Lord, di ba, talagang tapat at totoo po sa kanyang mga lingkod, no? Ang dami pong blessings, ang dami pong reward ng Lord. Kaya ikaw na lang po mahihiya pag merong gawain na tatanggi ka, di po ba? Kaya nakakayang tumanggi sa gawain ng Panginoon. Isipin mo na lang yung mga ginagawa niya sa buhay mo. At napakasarap po talaga na maalala mo ang mga ginagawa ng Lord sa'yo. Tulad nga po nung na-share ko kanina sa BND, sa ano po talaga pong napakabuti ng Lord. Binigyan niya po uli ako ng chance na mabuhay ulit dahil kanina po talagang sabi ko nga, parang nauupos na akong kandila. So, alam kung ano yung nangyayari sa akin, pero talagang ang magic word po in Jesus' name, ayun, at ako po yung ginising bigla. Di ba napakabuti po ng Panginoon? Pinaalala niya po sa akin kung ano lamang po ang aking gagawin at talagang ang bilis po ng response niya sa akin. Ayun, may share lang po ako, may nabasa po akong magandang. Ang sabi nga po, ang sama po ng loob ay nagiging sanhi po ng puot na ang pagsabog sa labas ay nararamdaman po sa panloob. Ang hindi napipigilang puot at galit ay laging nagbubunga ng pagsasalita ng di maganda.
ng isang taong galit. Ang isa pang kasamaan na dala ng sama ng loob ay ang paninirang puri at walang pakialam sa kung ano po ang nararamdaman ng kanyang kapwa. Kung masasaktan po ba o hindi. Ang importante sa mga taong galit o may sama ng loob ay mailabas kung ano yung galit na nasa loob po nila. Malaga po ang pagpipigil, mga kapatid, huwag po tayo makalimot na ilapit po ito sa Diyos. Ang isang tao pong may sama ng loob, sa ibang tao ay lagi pong naninisi, negatibo, malamig ang pakikitungo sa kapwa, wala pong awa at hindi po magandang kasama. Anumang pahayagan po ang ganitong mga katangian ay kasalanan po sa Diyos. Ayon po sa laman at hindi ayon sa Espiritu ng Diyos. Na siyang tama naman po. Huwag po nating hayaan na tayo po ay magkasala dahil talagang puot at galit yung mga pangit na pag-uugali. Nagkakaroon lamang po tayo ng pagkakasala. Yung mga tinatawag ng gawa ng laman. Sikapin po natin na anumang dinadala natin na kabigatan, lahat po yan idulog lang po natin sa Panginoon. Iluhod natin sa Panginoon at ang Lord na po ang bahala mag-alis ng mga lahat ng bigat na nararamdaman natin sa ating dibdib. Ayun, anything to add po, Sis Naina? Actually, meron pa akong idadagdag dun sa Sige po. Mahalaga po kasi to bilang Kristiyano, paano natin patayin ang laman sa gitna ng labanan. Ano po ba yung ibig sabihin ng patayin ng laman? Paano magpakumbaba? Paano ba umunawa? Paano magpakita ng kabutihan sa kabila ng kasalanan sa iyo ng kapwa? Yung panahon na ikaw ay nasaktan, pero pinili mong maging mabuti. Yun po yung pagpatay sa laman. Konting sharing lang po, mga kapatid, kung sino po yung pwedeng sumagot, si Jane, si Patsy. Paano po ba natin papatayin ang ating laman? Hallelujah. Ayun, hindi naman po madali yun kasi nasa natural tayo. Yun yung parang kahit nasabihin mong Kristiyana tayo at meron tayong relationship kay Lord, mahirap siyang gawin. Most especially kung nasaktan ka or merong ginawang bagay sa'yo na hindi mo nagustuhan. Para sa akin po, parang i-remind mo lagi yung sarili mo na anak ka ng Diyos. Ibig sabihin, pagka alam mo kasi na you are a child of God, parang nire-remind ka rin ng Holy Spirit na kailangan mong i-extend yung patience mo. Kasi hindi mo naman ginagawa yan para sa tao Ginagawa mo yan para sa akin. Tsaka yun yung magiging reflection kung anong relationship meron ka sa Panginoon. So, hindi siya madali, hindi overnight yung pagpapatawad. Pero as long as you can remind yourself na you are a child of God, you are capable of forgiving others. Kasi yun yung ginawa ni Lord sa'yo. Umpisa pa lang, pagkahinga mo sa mundong ito, yun na yung ginawa niya. Doon mo maaalala na ano bang karapatan ko para hindi magpatawad? Ano bang karapatan ko para magtanim ng sama ng loob? Ayun, pati if you ask God every single day na maging mabuti or marunong magpatawad ka sa mga taong nakagawa ng hindi maganda sa iyo, automatic siya. I mean, the Lord will give you grace to do it. Hindi magugulat ka na lang na nagawa ko pala siya. Magic. When you pagka hiningi mo sa Panginoon yung grace and guidance na magpatawad ka, He will give it to you kasi alam niya kung ano yung laman ng puso mo. Mahirap kasi yung sasabihin mo sa tao, pinatawad na kita, pero sa puso mo, iba yung nararamdaman mo. Diba? Mas mainam na mas makipag-deal ka Panginoon before you say you forgive other people. Mas mainam na mas malalim yung relationship mo sa Panginoon kasi through that, si Lord pa rin talaga yung kikilos at gagawa para makapagpatawad ka ng ibang tao. Hindi tayo laging Panginoon kasi hindi naman natin kaya yun. Tama po. Dagdagan po natin, Sis Jane. Salamat, Sis Patsy. Sabi ni Sister Patsy, talagang si Lord lang talaga makakagawa niya. Kaya po, kapag ipatayin yung laman, kapag ginawaan ka ng masama, gawaan mo siya ng mabuti. Yun lang po talaga ang kapalit doon. Anong sama ang gagawin mo sa'yo? Mabuti naman na igaganti. Hindi tayo pwede doon ngipin sa ngipin, mata sa mata. Hindi po pwede.
At doon sa Romans 12:17, dapat kung anong sama ang ginawa sa iyo, mabuti naman para makakita niya kung anong sampa sa kanya. Kita mo, saan mo makita lahat ng kasamaan gagawin sa iyo, mabuti pa rin. Di ba po nandoon na kapag sinampal ka, ibigay mo pa yung kabilang mukha. Pag binato ka ng bato, tinapay ang igagan. Andun po yun eh. Pagpatay ng laman po yun. Paano ka makakaganti ng mabuti kung masama? Siguro sa panahon ngayon, kapag hindi pa ako Christian, pagka iyan sinuntok mo ako, 3 suntok ka, abutin mo sa akin. Siguro kung hindi ko pa nakilala si Lord, hindi ko alam na ganun pala ang gagawin. At wala akong Lord sa puso ko. Kasi kung wala akong Lord sa puso ko, hindi ko kaya magpatawad. Kasi sa mga na-experience ko, ang dami ng sama ng loob, nabully ako sa school. Nilalabanan ko po talaga yun. Nakita niyo po, boys ako. Nasuntukan. Pero nung nakilala ko si Lord, hindi pala dapat. Kailangan, kapag masama ang ginagawa sa'yo, mabuti naman ang gagawin mo para makita niya. Baka ikaw po ang maging susi para maging mabuti siya. Ba't yung taong to, masama lagi ginagawa ko, mabuti na lang ginagamit. Maging mabuti na lang kaya ako sa kanya. Maging kaibigan mo. Kaya po, na-win mo na siya, nabago mo pa siya. Kasi iyan yung susi na ikaw ay naibago mo siya dahil sa'yo. Yan yung pinaka-fruit mo eh. At kung ginawa mong masama, ang ginawa niya masama sa'yo, paano mo siya mabago? Paano mo siya mabigyan ng lesson? Dahil wala ka nang pinagkaiba sa kanya. Pero kung ginawa na iba ka sa kanya, makakita niya po yung difference. That's a way na siguro sabi niya, ang galing naman niya, ang bait niya, dami niyang kaibigan, dami niyang nakukonvince. Siguro mas maganda, gayahin ko na lang siya. Ayan. Siguro ayun yung pagpatay na yung laman na kung tayo ay hindi nakakilala kay Lord, siguro at hindi natin wala tayong Lord sa puso natin, hindi natin kayang gawin. Tama po yung sinabi ni Sister Patsy, hindi natin kayang gawin. Kasi ako, nung ginawa sa akin ng hipag ko na kung ano-ano, nilood ko, sabi ko, Lord, kayong patawad, nanginginig naman ko pag nakita ko siya. Pero hindi ko alam na pagkakita ko sa kanya, binatila lang ako, tinawanan niya ako, tanggal lahat ang sama ng loob ko. Sarap. Tapos, napaiyak ako. Sabi ko, ganito palang feelings na nakakapagpatawad. Parang heaven. Parang saya-saya. Tawanan doon. Parang nakalimutan ko lahat ng sakit. Kaya, conquer mo daw yung yung bad sa ang bad sa good. Ayan po yun. Kamute ko po, Sis Naina. Amen po. Totoo po yun, masarap po sa pakiramdam. Kasi nga po, sabi ko kanina, kapag ka nag-decide kang magpatawad, ang unang-unang binigyan mo ng pabor ay ang sarili mo. Kasi inabsuelto mo na yung sarili mo dun sa agony ng ilang gabi na hindi ka makatulog, sisters. Hindi ka makapag-isip ng tama. Galit na galit eh. No? Gigil na gigil, Sis Jane, di ba? So, sino ang lugi? Kawawa naman yung katawan na binigay sa atin ng Panginoon. Kawawa naman yung puso na binigay sa iyo ng ating Lord na para lang yan sa pagmamahal. Pero, ang ginagawa natin is kabaliktaran. Hating others, di ba? Dahil sa ginagawa. Lagi naman tayo dapat na lahat ng gumagawa ng hindi maganda sa atin. Gamit kasi sila ni Satan. Ginagamit sila ni Satan to test us kung paano na ba tayo pinalalim ng Panginoon para sa mga Kristiyano. And also sa mga hindi pa nakakilala. Kapag nagawa ka ng hindi maganda at nag-react ka rin ng hindi maganda, hindi lang siya yung nalugi, hindi pati ikaw. Kasi hindi magdudulot ng magandang pakiramdam. Kapag nagsalita ka rin ng hindi maganda, hindi rin maganda yung pakiramdam, Sis Jane, nung nakakasakit din sa kapwa. Hindi ka rin patutulugin, makukonsensya ka. Lalo na kapag nakakilala ka na sa Panginoon. Di ba? At hindi matatapos yung karanasan natin ganyan.
Ang maganda lang ngayon, dahil nga sabi ni Sister Jane, kung noon hindi pa ako nakakilala sa Panginoon, baka hindi lang ito ang inabot mo, parang gano'n. Pero dahil nga kilala mo na si Lord, 'di ba? Iba na yung pananaw natin. Mas madali na gawin ang pagpapatawad. Pero tuloy-tuloy lang mga kapatid, hindi ibig sabihin nun wala pa rin tayong challenges. Sabi ko nga, kung ano yung magiging reactions natin sa lahat ng mga sitwasyon na binibigay sa atin. Katulad ng ginawa ni Sis Jane, iasa lang natin sa Panginoon yan. Dahil kung sa sarili lang nating lakas, sabi nga ni Sister Patsy, wala tayong kakayahan, di ba? Dahil mahina tayo, hindi tayo ganun ka, pero kapag inasa natin lahat sa Panginoon, sabi ni Sis Jane kanina, kapag sa tao ka umasa, mabibigo ka, pero pagka sa Panginoon mo iniluhod ang lahat, nakita mo ang sorpresa kay Sis Jane yung hindi niya inaasahan, 'di ba? So yun, the reward is very good. Hindi lamang napakasarap na pakiramdam, kung hindi marami pa siyang natanggap, 'di ba? Forgiveness is the key to emotional healing and restoration of trust, love, and happiness. Na ang atin po palang topic last week, yung fruit of the Holy Spirit. Mabanggit ko lamang po bago tayo magtapos kasi parang feeling ko lang connected siya, 'di ba? Kasi kapag yung banal na spirito nga ay pinapasok natin sa ating buhay, 'di ba? Makikita sa atin yung love, yung joy, yung kaligayahan, yung patience, makikita sa atin yung kindness, ang kapayapaan, ang goodness, ang faithfulness, ang pagpipigil sa sarili, and of course, yung gentleness. Hindi tayo yung basta-basta nagsasalita. So, i-connect ko lamang siya kasi nga po, ang ating topic ngayon is love. So, form of forgiveness yung love. Best form of forgiveness yung pagmamahal. Ay, baliktad. Yung forgiveness is the best form of love. So, yun. Marami tayong natutunan ngayong gabi at marami pa sana akong idadagdag na katanungan sa ating mga kapatid. Pero alam ko naman po na precious yung mga time nyo, lalo na si Sister Patsy. May trabaho po siya. Isa po siyang vampira. Hallelujah. Joke. I mean, salamat po sa oras na binigay nyo si Sister Jane. Alam ko po na galing sa trabaho din. Kahit busy-busy, nagbigay po kayo ng oras. Ayun po, maraming salamat din po sa sarili ko. May ganun din sa aming mga sarili, si Sister Tess, dahil binigyan namin ng oras ang gawain. Salamat sa Panginoon dahil hindi lahat ng tao ay may pagkakataon para humarap sa camera at magpahayag ng kabutihan ng Panginoon. Kaya patuloy tayong magpagamit mga kapatid sa Panginoon kung saan niya tayo inilagay, kung saan yung talento na ibinigay sa'yo, ibahagi mo yan sa nakararami at paniguradong pagpapalain ka. Tandaan po natin, forgiveness ay yun ang susi para makalaya po ang ating mga puso sa mga iba't ibang karamdaman. Ayun po, hindi nyo po gagawin yon para sa sarili nyo lamang, di ba? Ginawan mo na ang pabor ng sarili mo, pero ang pinakamaganda doon, alam mo na nasunod mo ang gusto ng Panginoon sa buhay. Amen po. Amen. Thank you, Sister Naina. Last message lang po, piliin mong huwag magkaroon ng kaaway kahit pinipilit ka nilang magalit. Huwag mo silang papatulan. Higit sa lahat, bantayan mo ang iyong puso para huwag kang mahulog sa pagkakasala. Piliin mong tahimik na magsumbong sa Diyos at panoorin mo kung paano kanya ipagtanggol. Maikli lang ang buhay para gugulin sa galit at inis. Magpatawad, manalangin, magmahal. Again po, maraming salamat po sa lahat ng nanood hanggang sa dulo ng episode na ito. Muli po, maraming salamat po. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Salamat po, Sis Jane, Sis Patsy, Ate LJ, salamat po. Sister Diana, behind the scenes, salamat po sa inyo. God bless us all po. Punta na po tayo sa closing prayer, Sis Naina. Sabihin ko sana, punta na tayo sa closing prayer, Sis Patsy. Nag-unmute na nga po ako eh. Ayan, sige na, manalangin tayo. Salamat po sa inyo. Thank you po sa lahat. Let us pray po. Lord, we thank you for this wonderful night that you have given us. Maraming salamat po dahil kami po ay nakapag-share ulit ng kabutihan mo sa aming mga buhay.
We pray, Lord, na kung ano man po ang aming napag-usapan, which is forgiveness, may apply po namin siya sa araw-araw naming buhay. Though it's hard, I know, Lord, we know, Lord Jesus, na it is your grace na kayang gawin ito para sa aming buhay. We ask and we pray, Lord, na kung sino man po ang sumabaybay sa life na ito, pagpalain mo po sila at nawa, Panginoon, habang ang video na ito ay after ng live, mas marami pang maabot, Panginoon, ng kaluluwa for your glory, Lord Jesus. We thank you, Lord God, at patuloy mo nga po kaming samahan sa buong magdamag na ito. This is our prayer.